Kaya bilang isang mananakbo minamahal, praise God, lagi natin i-check, minamahal, praise God, yung kalagayan po natin. Minsan nga, yung timbang tinitignan ng mga manlalaro, yung kanila pong bigat. Amen? Bilang isang manlalaro. Kaya nga, minsan sa atin, i-check din po natin yung ating behavior. Amen? Ever shout, praise the Lord? Basahin nga po natin yung Roma 12:1 hanggang 13. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 13. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang magtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang magpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid at mga mahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna ang isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatiyagaan sa pananalangin. 13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpapatuloy. Amen. Amen. Everyone shout, praise the Lord. Napakahaba po, minamahal, praise God. Ito po ay reminders lamang po sa bawat isa sa atin ang mga salita ng ating dakilang Diyos, sapagkat ito po, minamahal, praise God, minsan nakakalimot po tayo, akala natin, praise God, tayo po, minamahal, ay nasa kalooban pa ng ating dakilang Diyos. Amen? Dito po, minamahal, maari dito sa lupa, minamahal, ay magiging exempted tayo sa mga bagay, minamahal, na hindi alam, na kahit anong ginagawa natin na mali, minamahal God, ay exempted tayo. Pero tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Wala tayo magiging may kakatuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon po, malakas ka, minamahal God, doon sa tao. Minamahal, sa mga namiminuno, malakas ka. Pero manamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos pagdating ng paghukom, manamahal, tayo po ay manamahal haatulan, sabi ng Biblia, ayon sa bawat gawa po natin. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Kaya nga manamahal, sa Diyos walang exemption. Dito mayroon kang exemption. Kahit hindi ka gagawa ng iyong tungkulin, mayroon kang exempted ka. Sa sarili mo lang yan. Malakas ka sa tao, malakas ka. Alam nyo, yan lang, kilala ako diyan, kilala ko, hindi manamahal. O, sige, kilala ka. Pero sa Diyos, manamahal, hindi ka malakas. Hindi ka malakas sa ating dakilang Diyos. Ang tunay na malakas sa ating Panginoon, yung nagsisikap, manamahal God, ganapin ang kalooban ng Diyos. Sila ang malapit sa ating pinakamahal na po Jesus. Amen? Katulad po niyan, manamahal God, na nabasa natin dito sa Roma 12:1, manamahal God, na dapat ang katampatan nating pagsamba, minamahal God, ay mapaluguran ng ating dakilang Diyos. Araw ng linggo, minamahal, may tungkulin po tayo.
sumamba sa ating Panginoon. Amen? Ang araw ng linggo ay pagsamba natin sa Diyos. Amen? Pero naman ang ginawa po natin, maghanap buhay muna tayo, sakalang muna. Pag natapos na yung ating transaksyon, secondary lang natin ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Diyan ka matakot. Kung wala kang paalala dyan, minamahal, matakot ka dyan. Alam niyo po, minamahal, mayroon po tayong isang kapatiran, hindi po tinapos ang gawain. Minamahal, pinaalalahanan siya ng Diyos. Ibig sabihin, mahal siya ng Diyos. Pero pag hindi ka pinapaalalanan ng Panginoon, minamahal, araw ng linggo, hindi ka sasamba, minamahal, tapusin muna ang transaksyon mo, minamahal, bago ka sasamba sa Diyos, hindi walang paalala sa iyo, diyan ka na matakot. Amen? Ever shout, praise the Lord? Yung kapatiran, minamahal, hindi lang tinapos, choir singing, umalis na siya, sapagkat may biyahe sila papuntang Maynila. Alam niyo po, binangga siya ng Genesis. Wasak ang harapan ng elk. Manamal, wasak. Yupi, sabi ng investigator, yung investigador, manamahal na pulis. Sabi niya, sigurado, patay lahat ang sakay nito. Posibleng mabuhay yung driver. Kasi yupi, naka-seatbelt. Hindi ka talaga makakalis. Lahat, yung nasa harapan, sigurado patay. Sabi nung pulis, Ma'am, ako po yung driver. Sabi ng kapatiran, Ma'am, ako po yung driver. Tinignan, mula ulong ka paa, walang sugat. Amen? Yung sabihin, paalala na hindi niya ulitin na. Amen? Kaya naman, habang tayo pinapaalalahanan ng Diyos, hawak tayo na mapagpalang kami ng Diyos. Naroon yung pag-iingat niya. Ibig sabihin, mahal ka ng ating mahal pa Jesus. Amen. Ever shout, praise the Lord. Kaya gawin natin yung ating ministeryo. Kaya nga hindi po lahat tayo magkakapariho ng sangkap, minamahal, God. May iba't iba tayong mga tungkulin na nakalaan para sa ating minamahal, God. Kaya nga, yung ministeryo natin, gawin po natin. Amen? Kaya nga, huwag po tayong makiayon sa salibutan ito, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Tayo po'y mananampalataya ni Kristo, manamahal, praise God. Iba tayo sa sanlibutan ng buhay nila, ay dito sa sanlibutan, manamahal. Magpakayaman sila na magpakayaman, manamahal, pero nakaatang sila sa kapahamakan, manamahal. Tayo po, manamahal, ay mananampalataya ni Kristo, agad po natin, finish line patungo sa langit doon sa piling ng ating pinakamahal na Jesus. Amen? Ever shout, praise the Lord? Kaya, manamahal, dapat tayo, manamahal, ay patuloy, manamahal, lakbayin ang minamahal God, pinapalakbay sa atin ng ating dakilang Diyos na hanggang sa pagbabalik ng ating mga sapagkat nung araw, ibinigyan tayo ng example, minamahal God, nung panahon, minamahal God, during the time of the Israel, minamahal, who became an example that although they were saved from the hand of Pharaoh, they also perished because of disobedient, minamahal, disobedience. Minamahal God. Tingnan niyo po naman, katulad po yan ng panahon ng mga Israelites, minamahal God. Sila po ay naging halimbawa, minamahal God. Bagamat sila po naman ay niligtas sa kamay ni Paraon. Ng ating dakilang Diyos, minamahal God, inilabas sila sa Ehipto, minamahal God, upang minamahal maglakbay sila patungo doon sa Kanaan. At doon naghihintay ang magandang pangako ng Diyos. Amen? Pero minamahal, praise God, tingnan niyo po, minamahal, praise God. Sila po ay naging masuwayin, kaya hindi sila nakarating sa land of promise. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Basahin nga po natin sa Korinto 10:5 hanggang 11. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 10, talata 5 hanggang 11. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ipinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayo magsipagnasa ng mga bagay na masama
na gaya naman nila nagsipagnasa. Ni huwag din naman tayo mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Gaya na yung ilan sa kanila, ayon sa nagsusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayo makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayo magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbulungan at napahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 11, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Amen. Amen! Amen! Everyone shout, praise the Lord! Ito po'y halimbawa na sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat panahon ngayon, mga mananampalataya ngayon. Amen? Mahal na hindi po lahat ng tumatakbo manal sa karira ay makakarating sa finish line. Amen? Mahal, alam niyo po, mahal, minsan may mga Kristiyanong naghahangad, gusto ng langit, pero minamahal, ang kanyang kaisipan ay hindi sa mga bagay na panlangit. Pansamantala lamang yung kanyang nasa isip. Amen? Hindi tumatagal, madaling mapawi. Pero tayo po na mananampalataya, ito po yung reminders po sa atin. Sabagat, sabi nga, minamahal, hindi po nalugod ang Diyos sa kanila. Amen? Sila po'y ibinuwal sa ilang. Minamahal, marami pong mananampalataya, minamahal sa God. Huwag po nating sabihin na God ng iba, minamahal, kahit matagal na, minamahal sa God, nadadaya pa rin. Bakit? Hindi nila pinapahalagan kasi ang salita ng Diyos. Alam niyo po, mahal, hindi po sa patagalan ng paglilingkod sa malapay, kundi, manamahal sa God, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon po tayong nakita ni God, nung araw, ako po yung namamasada ng tricycle. Kasi nung araw, manamahal talagang dumaan kami sa matinding pagsubok sa hirap ng buhay. Pero nagtitiis ako bilang namamasada. Minamahal, nakita ko, nagulat ako, minamahal, praise God, may isang kapatiran na adult choir. Nakita ko, minamahal, may isang kasal doon sa simbahan. Nagulat ako. Minamahal, naroon yung adult choir sa loob ng simbahan. Amen? Hindi na po tayo doon, minamahal, God, na kailangan, minamahal, talagang may kaayon pa sa sanlibutan ito. Himawalay tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Bagkus, minamahal, tayo po ay magbibigay lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kahit minamahal, pag na unbeliever mo namatay, minamahal God, at ipinasok sa simbahan dahil sa hindi sila mananampalataya, minamahal, huwag kang pumasok dyan. Amen? Huwag kang pumasok dyan, minamahal. Yung mga loved ones natin, huwag ka pumasok dyan. Sila po, mananampalataya, alam natin na namatay sila sa paglilingkod sa Diyos. Alam natin sa piling na sila ng malapay noon. Pero yung ating mga unsaved loved ones, sasama tayo sa kanilang pananampalataya, hindi po. Alam natin yung salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sila nabuwal, minamahal, sapagkat hindi nila pinahalagan ang mga salita ng ating malapay noon. Yung mga reminders sa kanila, upang sila ay makarating sa lupang pangako ng ating dakilang Diyos. Kailangan nila, manamahal, may pagtitiis, silang tatahakin, manamahal. Amen, napaka-iksi nga lang yung pagtitiis nila, 40 days lang, pero umabot ng 40 years, manamahal sa God. Bakit? Hindi po nila sa katigasan po ng ulo. Amen? Kaya sabi dito, ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila nagsipagnasa. Ito po daw ay halimbawa para tayo po na hindi po mapahamak. Praise God, huwag na tayong magnasa sa mga bagay na masasama dito sa daigdig. Amen?
Niwag din naman kayo mapagsamba sa mga Diyos-Diyosyan gaya na niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsinom at magsintig-tindig at upang magsipagsayaw. O, tingnan niyo po, minamahal. Minsan ang kapatiran, minahal sa God, kahit matagal na, pag lalong-lalo na pag may kinasal yung pinsan, minamahal, ninong ka, ay ninong, papasok si ninong, amen. Papasok si ninang. Wag po, minahal sa God, yung kapatiran na yun, minamahal, nag-alay pa ng awitin. Overnight prayer, minamahal, bigla siyang bumagsak. Isang linggo lang, minahal sa God, nakita ko, bakit? Nagulat ako, yung adult choir, minamahal, nag-alay siya, bumagsak siya doon sa, paghabang umaawit, bumagsak siya, parang, minahal sa God, tumama yung kanyang ulo sa simento. Amen? On the spot, patay talaga. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Kaya minamahal, huwag nating gayahin. Din naman tayo magpakiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakiapid at nangabuwal sa isang araw ay 23,000, 23,000, minahal God, na namatay, karakadaka. Minahal God, 3,000. Niwag din naman tayo natin tuksuin ng Panginoon na gaya ng pagtukso sa ilan sa kanila at nangapahamak sa mamagitan ng ahas. Tingnan niyo po, ganyan po ang kanila pong ginawa. Niwag din naman kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbubulong-bulungan at nangapahamak sa mamagitan ng mga manguwasak. Yan po yung halimbawa, God, kung bakit hindi sila nakarating sa land of promise. Halimbawa po yan. Minsan, mga mananampalataya, ganito, ganyan. Nagbubulong-bulungan. Amen? Minsan, God, naghahangad na mga bagay na mataas. Kahit di baling makalabag siya sa kalooban ng Diyos. Ganyan po, minsan minamahal. Ang mga bagay na ito, ngayon nangyari sa kanila na pinakalimbawa na pawang na nasusulat sa pagpapaalala sa atin sa mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga minamahal, praise God. Malaki po ang ating pag-asa na magkamit ng gantimpala. Tayo po'y napakalaki ng ating pag-asa upang tayo po'y magtamo ng gantimpala na nagmumula sa Diyos. Pero mayroon po tayong mga tahakin. Marami tayong kailangan ma-overcome sapagkat, God, hindi po madali nga ang pagpasok sa langit. Amen? At hindi po naman, kaya nga, sabi ng Biblia, pakinggan natin yung salita ng Diyos, God, sapagkat ito yung katungkulan natin na magkaroon tayo ng takot. Amen? At sumunod sa kanyang utos, ito po ang whole duty natin. Sabi ng Ecclesiastes, manamahal 12:13 hanggang 14. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Everyone shout, praise the Lord. Kaya minamahal, there is nothing hid from the Lord. Amen? Walang may tatago sa ating dakilang Diyos. Amen? Sabi nga, siya po, manamahal, ay nakakatarok ng ating pong lahat na ginagawa. Lahat ng ating pong, manamahal God, kinikilos, lahat, manamahal God. Alam niya ang ating pagupo at alam niya ang ating pagtayo. Alam niya ang nilalaman ng ating puso at bilang niya ang ating mga buhok. Amen? Kaya minamahal, sabi nga ng talatang ito, minamahal, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mautos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng kubling bagay, maging ito'y mabuti o ito'y maging masama, minahal God. Tingnan mo, lahat, kahit kubli, minamahal, alam ng Diyos. Amen?
O tingnan mo, minamahal, sabi nga ng Isaiah 40 verse 26, minamahal, ang sabi sa talatang ito, tingnan niyo po, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha na may ito, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinawag niya sila sa pangalan sa pamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinabi mo sa 27, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang katulan ko. Amen? Tingnan niyo po na mahal, wala po palang lingid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat po ng nilikha ng Diyos, binigyan niya ng pangalan, maging maliit na bagay, mayroong pangalan. Amen? Alam ng Diyos lahat po yun. Alam mo, lahat ng umuusad, may mga liit ba naman, alam ng ating malapay noon. Amen? Kasi He is strong power. Walang mahal, sabi, walang nagkukulang sa Kanya. Oh, no one fail it. Minamahal, praise God. Tingnan niyo po. Praise God, sabi nga, lift up your eyes on high and behold who had created these things that bring it out of their host by number. He called them all by names by the greatness of His power. Tinawag niya sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng kanyang nilikha, binigyan niya ng pangalan. Amen? Sapagkat siya po'y malakas sa kapangyarihan. Amen? O bakit mo sinasabi, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon. Amen? O hindi naman nila nalaman eh. Amen? Yung aking ginagawang masama, hindi naman nila nalaman. O, ganyan po naman. Dito, exempted ka sa kasalanan na iyong ginagawa. Kahit hindi ka magpuri, kahit hindi ka sasamba, kahit hindi ka magbibigay ng tithes and offering mo, o naman, God, kahit hindi mo gagawin ang tungkulin mo, exempted ka dito sa lupa. Pero doon sa piling ng malapay noon, harap tayo sa hukuman niya, hindi ka exempted. Amen? Ever shout, praise the Lord. Kasi minamahal, lahat ng kubling bagay, hatulan tayo ng ating pinakamahal na Diyos. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Basahin po natin, minamahal God, 1 Corinthians 16 verse 9. At last verse natin siguro itong 1 Corinthians 9:27. I-con na rin po natin. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 10, talata 9. Ni huwag din naman nating 16 verse 9. 16 sa 16 to verse 9 ng unang Korinto. Sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pinto ang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Amen. Sa ikalawang Unang Korinto Korinto 9, talatang 27. Ngunit hinahampas ko aking katawan at aking sinusupil, pagkasakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Amen. Ever shout, praise the Lord. Minamahal, malaki ang pag-asa natin upang tayo makapasok sa kariyan ng ating dakilang Diyos. Upang tayo magtagumpay, minamahal, sa takbuhin ito. Amen? Lahat po tayo tumatakbo, minamahal, sa karira. Hinalintulad tayo, praise God, na tumatakbo na katulad sa karira, minamahal, praise God. Sabi ng unang Timoteo, minamahal, God, 2:5, minamahal, bilang mananakbo, minamahal, kung hindi ka makipaglabang matuwid, minamahal, hindi ka puputungan, minamahal, God. Hindi ka magtatagumpay. Amen? Sabi ng unang Timoteo 2:5, at kung ang sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya kung dadayain mo ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos, hindi ka magtatagumpay, hindi ka makakarating sa finish line, manamahal. Amen? Ever shout, praise the Lord. Hindi po natin pwedeng dayain, minahals God, ang ating paglilingkod sa malapayan. Marahil dito na exempted ka, pero doon sa piling ng Diyos, hindi ka exempted. Palakpakan natin ang ating malapayan. Kaya nga, mayroon tayong pakikipagbaka, mayroon tayong tiisin, minahals God. Minamahal sa ating pong
paglalakbay, minamahal. Kaya nga, lahat ng makakahadlang sa ating paglalakbay, minamahal, iwaksi natin, sabi ng Biblia, masdan natin si Jesus na siyang sumakdal, malasgad, sa ating pananampalataya, minamahal, at siyang nangako ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Sabi dito, sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Marami tayo, malasgad, kaaway. Amen? Lalong-lalo na po yung ating sarili. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, malasgad, ang kaaway po niya ay ang kanyang sarili, malasgad. Kaya nga, minamahal, kanya po itong tinuturuan. Sinusupil niya, malasgad, ang kanya pong katawan, malasgad. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Naman, sabi dito, sa nabasa natin sa last verse, 9:27, malasgat, sabi nga, sa ito, ngunit hinampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay matakwil. Amen? Itakwil, malasgat. Amen? Kaya meron tayong kanya-kanyang disiplina sa ating sarili. Amen? Kaya nga yung pumipigil, yung pagkakasalang pumipigil man iwaksi po natin bilang isang mananakbo. Malasgad, kailangan maging malakas yung ating katawan bilang mananakbo. Manamahal, hinalintulad tayo sa mananakbo na kailangan, malasgad, malakas ang iyong katawan para maabot mo yung finish line, manamahal. Kailangan, malasgad, sa isang mananampalataya, manamahal, naglalagablab ang kanyang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos upang makarating siya sa finish line. Sapagkat pagkulang ka ng langis, manamahal, wala kang ilaw, manamahal, wala kang liwanag, manamahal, hindi ka makarating doon sa finish line. At pag hindi ka nakarating, manamahal, alam niyo po, manamahal, wala kang gantimpala, nakakantin na nanggagaling sa ating malapay noon. Tayo po, manamahal, ay umawit sa ating